Dati, under Article 155 ng Revised Penal Code, so kapag nagpaputok ka daw ng baril in a public place, okay, the crime is alarms and scandal. Okay? So, by virtue of Republic Act 11926, binago na yan. Okay? Ano na ang krimen ng isang tao na nag-discharge ng indiscriminately? Okay? What is the crime committed? So yun, nandito tayo ngayon sa ating random criminology quiz, which is magtatanong tayo ng mga criminology topics related sa criminology sa ating mga future criminologists. At pero yung tanong po natin ay hindi mga galing sa akin, kundi magagaling po sa ating kasamahan dito na ludi natin sa CBRC National Lecturer. Walang iba kundi si Sir Matthew Tobias Solomon. Top 2 po to Top 2 po to sa December 2017 Criminologist Licensure Examination. Pero bago yan, magpakilala muna tayo. Pakilala muna. Erman Sonit. Lloyd Barido from Secure State College. Okay. So yun, ready ba tayo, tol? Okay, yung tanong natin is, bigay natin yung mic kay Sir Matthew para sa mga tanong na ibibigay niya. Sir. Okay, so first question. So, dati, under Article 155 ng Revised Penal Code, so kapag nagpaputok ka daw ng baril in a public place, okay, the crime is alarms and scandal. Okay? So, by virtue of Republic Act 11926, binago na yan. Okay? Ano na ang krimen ng isang tao na nag-discharge ng indiscriminately? Okay? What is the crime committed? Illegal discharge of firearm under Article 254. Okay. At yun yung mamaya. Okay. Sa pangalawang tanong natin, Okay. sa halagang 50 pesos. Banat, sir. Okay. Tanong natin yan. So, another question, question number 2. So, if you are a public officer, okay, and then wala kang custody, okay, doon sa isang prisoner. So, ikaw ang nag-cause na para makatakas yung prisoner. So, kumbaga binayaran ka, binigyan ka ng bribe para makatakas yung prisoner na yan, what is the crime committed by the public officer na walang custody, pinatakas niya? Delivery prison from jail. Okay, delivering prisoners from jail. Very good. Anong mangyayari ngayon doon sa bribery na binigay sa'yo? Absorb. Okay, it will be absorbed. So, magiging qualifying circumstance na lang yan ng delivering prisoners from jail. What if may custody? So, kapag siya yung nagbabantay, siya yung mismo may hawak sa kanya, siya yung may custody, siya yung nagpatakas, anong kaso? Siya ng patagas. Magiging ano? Infidelity. Yan, magiging infidelity in the custody of prisoners. So, may dalawa niyan, di ba, sir? Ano yung dalawa niyan, sir? So yun. So yung dalawa na yan, that is considering conniving or consenting to evasion, tsaka yung isa naman evasion through negligence. So pag sinabing conniving or consenting, so ibig sabihin may consent to the public officer na may custody sa prisoner, na which is pinalabas niya or pinatakas niya yung isang priso. Pero pag sinabi namang evasion through negligence, so dahil sa kapabayaan, kaya nakatakas. Okay? So dahil dyan, meron kayong 50 pesos. Thank you so much. So hatiin nyo lang yan mamaya dyan. Pero bago yan, shoutout muna tayo sa CBRC Cebu. At sir, baka ma-shoutout ka, sir? Okay, sige, shoutout muna kayo. Shoutout muna. Eh, shoutout from sa CBRC Ramos. Wala kasi. Okay, so yan. Thank you so much. God bless you all. Next,